po sa lahat po sa atin na naririto. Pwede bang yung pinaka-the best sa palakpak po para sa Panginoon? We would like to acknowledge every single one of you po sa, of course, pag-attend po natin dito po sa atin pong 4 p.m. service. At kaya naman, we continually encourage each and every one of you po, even sa ating po mga nasa online. Please do invite our friends, our loved ones, ang ating pong kapamilya. Sama po natin sila so that they can hear the word of the Lord at the same time. At sama-sama po nating i-worship ang Panginoon sa lugar po na ito. Amen po ba? At of course, we would also like to emphasize na ang ating pong first fruit ay nakalaan po yan, naka-allocate po yan sa atin pong mga church planting, sa atin pong mga missions na ginagawa po. And at the same time, if you know that we are of course starting our construction po, we will be starting our construction po sa atin pong church building. Kaya lahat po ng iyan, mga kapatid, may patutunguhan po yan. And of course, more than that, we honor the Lord with the wealth that we have at with the wealth that God has entrusted unto us. Amen po? At ngayong araw po na ito, I wanted to go straight sa salita po ng Panginoon. Pero bago po ang lahat, let's all read this passage po. At inaanyayahan ko po ang lahat po sa atin na tumayo bilang pagbibigay galang po sa salita ng Panginoon. Na matatagpuan po in Romans chapter 12, verses 9 to 21. Romans chapter 12, verses 9 to 21. Salitan po tayong magbabasa. Ako po magbabasa in the first verse, which is verse 9, and then let's go simultaneously po. Verse 9, don't just pretend to love others, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good. Kayo naman po, next verse, 1 to ready begin. Verse 11, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Verse 13, when God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Verse 15 po, be happy with those who are happy and weep with those who weep. Verse 17 po, never pay back evil with more evil. Do this in such a way that everyone can see you are honorable. Verse 19 po, dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scripture says, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Verse 20 po. At sabay-sabay po nating basahin in verse 21, don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Shall we all close our eyes right now and let's look to the Lord in prayer. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. Lord, itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Walang pangalan ang maitaas kundi ang pangalan mo lamang. Lord, may your word illumine our minds, change our hearts, and transform our lives from glory to glory. Lord, ang salita mo, Panginoon, Lord, ang maging kaliwanagan sa amin pong tatahakin. Lord, as we receive your word, Lord, we speak for sound mind. We speak for focus right now. We remove any distraction, Panginoon, sa lugar na ito so that we cannot fully understand, so that we cannot fully grasp your word in our lives. Salamat po, Panginoon. Wala kang lalagpasan ni isa man sa mga anak mo na naghahanap sa iyo. We give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name we pray. At ang lahat po ng nagmamahal sa Panginoon ay magsabi ng Amen and amen. Makakaupo na po tayo ngayong hapon po na ito. The title po of our message today po ay nasa panibago po tayong series, which is nilalakaran po natin ngayon. What is our prophetic word for this year 2025? Pwede po bang paki-increase na naman po yung volume dyan? Ano po yung pinaka-prophetic word po natin for this year 2025? Increase. At alam niyo po, bago lahat ma-increase sa buhay natin, lahat tayo gusto natin yan. We want to increase some of the personal aspect ng ating po mga buhay. Sino po dito, pangarap po ninyo, ang isa sa mga nilagay po ninyo sa prayer items ninyo, ma-increasean kayo sa sweldo? Parang ilan lang po, no? Ilan lang nag-amen.
Sino po dito nagnanais po kayo, isa sa mga ma-increasean po sa inyo, increase of good health. Especially po sa mga nanay na naririto, mga magulang, wala ko po sasabihin na tumatanda kasi walang tumatanda po dito. Amen po ba? Ano pa po? Increase of protection. Lahat po yan, magagandang bagay po yan. Pero alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, as we embrace and as we walk on this prophetic word, increase in our lives, kung meron man tayong unang-unang lalakaran, kung meron man tayong unang-unang i-increase sa ating pong mga buhay, wala pong iba kundi yung love. Sabi nga po natin, love. That's why the title of our message this afternoon ay pinamagatan po nating Increase in Love. Bakit po? Dahil naniniwala po ba kayo, hindi sa lahat ng pagkakataon kaya nating magbigay ng fullest capacity ng pag-ibig na meron po tayo? Are you here with me? Kahit sabihin na natin na yan ay kapamilya natin, kamag-anak natin, whoever that may be, asawa, in a relationship, katrabaho, kaibigan, lahat tayo dumadating tayo sa hangganan o limitasyon ng ating pong pag-ibig. Totoo po ba yun? Sino po dito nakaka-relate doon? And sometimes po, it's interesting kung papaano namumuhay po tayo in our generation today po. Tanungin ko kayo, sino po dito marami nyo nang nakikita mga love story? Samot-saring nakikita po nating love story po sa palabas. Sino po dito mahilig sa teleserye? May mga mahilig po ba dito sa teleserye? Yung iba po dito, baka makaka-relate po kayo sa akin. Mahilig manood ng K-drama. Meron po ba? Naku, si Ate Jeline, parang nanonood ng K-drama po ito Talagang parang iisipin mo, parang every time na pinapanood mo, wow, grabe naman, sana ganyan din yung pag-ibig na nararanasan ko. Yung sa ilan naman sa atin na mahilig sa K-drama, makakita ka lang ng model ng Dunkin' Donut, ay, sasabihin mo, Sunjiang! Gano'n ka pa, sumisigaw ka pa, feeling mo ikaw yung bida doon sa palabas. Kaya lang, mostly po ng mga nakikita po natin, napapanood po natin, and even the reality, even the influencers, mga sinusundan po natin, karamihan sa mga ito ay panandalian lang o may hangganan lang. Naniniwala po ba kayo doon? At hindi po lahat na nakikita natin sa social media ay totoo. Marami pong tao naghahanap ng totoong pag-ibig. Tignan nyo nga po yung mukha ng katabi po ninyo. Mukha po bang naghahanap pa rin yan ng pag-ibig? Gusto nating mahalin tayo ng tao not because of what we have, not because of the position, not because of the title, not because of the money that we have, or kung ano man ang ating pong natapos, but we want people to love us for who we are. Andiyan po ba tayo? Ang tawag po doon, genuine love, authentic love po. Kaya lang, madalas nasa isip po natin, kapag sinabing pag-ibig, ang dami-dami nating naiisip ng mga definition, but the truth is, love is actually not just an ideology. Hindi lang po ito basta-basta talinhaga o kaalaman lang na pwede po nating ipasok sa ating mga isipan. Pero ang totoo po, tingin po kayo sa akin, naniniwala po ba kayo na ang pag-ibig po ay hindi lang basta-basta nararamdaman, kundi ang pag-ibig po ay isang actually desisyon. Sabi nga po natin, desisyon. If you want to increase in love, taas po ang kamay ng gustong mag-increase sa pag-ibig, then you have to make a decision today. Na kung talagang totoong nakakilala po tayo sa Panginoon, tignan mo po yung mukha ng katabi po ninyo, nakikitaan ng pag-ibig. Tignan nyo nga po ulit. Sige, parang ayaw nyo po tignan yung katabi po ninyo. Parang, ayoko tignan, Pastora. Sige po, tignan nyo po. Mata sa mata. Sabi mo, nakikitaan ng pag-ibig. Tignan nyo nga po, mukha po bang nakikitaan niya ng pag-ibig? Tingnan po natin, yung binasa po natin na passage in Romans chapter 12, verse 9 to 10. Sabi po doon, don't just pretend to love others. Sabi doon, huwag ka lang basta mag-pretend. Huwag mo lang ipakita, huwag ka lang maging magaling sa salita. Sabi doon, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good. At ang sabi po in verse 10, kaya naman po gusto ko po marinig ang inyong mga boses. 1 to ready, begin. Sabi doon, love each other with genuine. Totoo, pag sinabi pong genuine, authentic, puro. Ano pa po? Pag sinabing genuine, dalisay. Hindi class A, hindi peke, hindi plastic, pero yung pag-ibig na totoo. Kasi may mga tao pong handang mag-iba ng kanilang mga outward appearance, handang mag-iba ng kanilang mga personality, karakter, para lang magustuhan po sila ng taong ginugusto po nila. O sa mga ilan naman na gustong pumasok sa inner relationship, mapasagot nila, oo nila. Kaya lang, lumipas ang panahon. At sino po dito makakarelate, especially sa mga may asawa? Taas na kamay na may asawa. Lumipas panahon, nung pinakasalan mo na, saka mo na-realize, dati hindi ka ganyan
Kaya nga tayo nagpakasal eh. Kasi, iba yung nakikita ko sa'yo. Bakit parang lumipas yung panahon? Parang ayan pala ugali mo. Andiyan po ba kayo? Nasa loob pala kulo niya. Magugulat ka, masyasyak ka. Kasi bakit? Habang tumatagal, lalong lumalabas yung totoong pagkatao ng tao. Are you here with me? But the question will be this: would you still genuinely love that person? At makikita po natin, hindi lang po in the book of Romans, nabanggit na dapat maging authentic ang pag-ibig. Even in 1 Peter. 1 Peter chapter 1, verse 22. Ano po sabi ng salita ng Panginoon? As you set yourself apart by your obedience to the truth, so that you might have what? Ano po sabi? Dinugtungan po. You might have what? Genuine affection for your fellow believers. And love each other deeply and earnestly. Habang sineseparate po natin, sineset apart natin ang ating po mga sarili dahil sa ating pong pagsunod sa Panginoon, dahil sa ating pong pagsunod, sabi ng Bible, sa katotohanan. Now, marami pong tao nagkiklaim na Christian, but the truth is, sa marami pagkakataon, hindi sila nakakakitaan ng obedience in what? In obeying the Lord. Kasi kapag may totoong pagsunod po, dadaloy po. Sino po dito naniniwala? Kapag may totoong pagsunod, dadaloy kusa yung genuine affection. For your fellow believers, hindi mo na kailangang pilitin pa sa salita, pero kusang lalabas sa gawa, sa resulta ng kanyang ginagawa, you will love each other deeply. Amen po, kakayaning magmahal kung nakikitaan ng pagsunod. Bakit? Yan po ang genuine love. We're not just talking about simply by saying, I love you. Ang daling sabihin niya, lalo ngayon, February na po ngayon. February na naman, mag-celebrate na naman tayo ng, ano ba sinaselebrate natin? Valentine's Day, Heart Month, lahat na, di ba? Pero hindi lang po ito usapin ng every February lang eh. Araw-araw, sino po dito naniniwala dapat makitaan po ang bawat isa po sa atin na nakakilala kay Lord ng genuine love. Sabi nga po natin, genuine love. Because why? Genuine love is something that money cannot buy. Hindi po ito madadala ng maraming pera. Genuine love is something that nothing, even death, cannot take it away from you. And authentically po, nangangailangan po tayo ng mga taong kilala ka, kilala ako, kilala po tayong lahat. And despite of that, mamahalin ka pa rin kahit na walang-wala ka pa. Are you here with me? That's real love. Authentic. Sabi mo sa katabi mo, authentic. Hindi po ito yung pagmamahal na pinag-uusapan po natin na nakabase sa kung ano yung nagagawa mo, kung ano yung meron ka, kung ano yung status mo, kung ano yung narating mo. Real love is actually just loving you for who you are. May katabi po ba kayong nagmamahal dito sa oras na ito? Amen po ba? And what a powerful manifestation po ng pag-ibig is actually serving someone, serving a person na walang kapasidad na gumawa pabalik sa'yo, pero hindi mo lang sila mamahalin dahil may natatanggap ka sa kanila, kundi kaya mo pa rin silang mahalin beyond all of those things. Are you here with me? Kaya nga po sabi ng Panginoong Hesus, and these people will know that you are my disciples. Ano po sabi doon? If, what? Nakapagtapos ka ng Bible school? If these people will know that you are my disciples, kung may degree ka, yun po ba ang sabi? Dahil pumupunta tayo sa church every Sunday, or kung nagtatides tayo, nag-offering tayo, hindi po. Ang sabi ng Bible, by this, people will know, sabi ng Panginoong Hesus, that you are my disciples if you what? If you love one another. Tingnan niyo po ulit yung mukha ng katabi po ninyo. Do you love one another? Sinundan po yon. So, ang pinaka-foundation po ng Romans chapter 12, binabanggit po natin, dun sa simulan po natin na passage, sinundan po yon ng verse 11 at ang sabi po, never be lazy. Imagine niyo po yun na si Apostle Paul po, hindi niya lang binabanggit ito randomly, binevent out niya, binibigyan niya ng pieces of advice. May connection po ang lahat ng ito. Sabi po dyan in verse 11, never be lazy, but work hard and serve the Lord, what? Enthusiastically. At kung gusto po nating mag-aim ng good, loving relationship, kahit saang relationship pa po yan, sa pamilya, sa mga mahal po natin sa buhay, kapatid, tingin po kayo sa akin, katamaran pong isa sa mga kalaban po dyan. One of the ingredients po for that relationship to work out, sabi ng Bible, you need to work it hard.
Kasi totoo po ba, ang bawat relationship is it's not just a feeling, but you have to work it hard. Totoo po ba? Taas ang kami na may asawa po dito. Sino po dito mag-a-agree? May mga pagkakataon that you really have to work it hard. At ang katamaran po ay pabigat sa kahit na anong relasyon. And if you want to be in a relationship, pero ang taong kasama mo, taong karelasyon mo, kahit nasaan pa man, kaibigan, katrabaho, ay taong tamad. Huwag mo na tignan yung katabi mo, hindi yan yon. Ayaw pasanin. Yung pasanin ninyo parehas, totoo po ba yun? Unfair sa atin yun. Unfair sa'yo yun. Hindi po magmamanifest ang love kapag ayaw ng isang magbuhat or mag-share ng pasanin kasama mo. Kaya nga po sabi, kayo po magbasa in 2 Thessalonians chapter 3, verses 7 to 10. 1, 2, ready, begin. For you, because, verse 8, nor did we eat anyone's bread without what? Without paying for it. Hindi kami kumakain ng hindi namin pinaghihirapan, pero sabi doon, but with toil and labor, we work night and day, that we might not be a burden to any of you. Verse 9, it was not because we do not have what? That right, but to give you in ourselves an example to imitate. Verse 10, for even when we were with you, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. In short po, ang ina-emphasize po dito ay lahat ng mga bagay na gusto mong makamit. Gusto mo na magkaroon ng successful na pamilya, maganda, loving family, close-knitted relationship. In short, tingin po kayo sa akin, tama po ba? Pinaghihirapan. Lahat ng bagay na gusto mong makamit, pinaghihirapan. Even in our walk with God. Totoo po ba na simula nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, may mga pagkakataon na yung oo natin sa Panginoon, may mga pagkakataon na yung pagmamahal natin sa Panginoon na hindi kasing gana nung una natin siya nakilala. May mga pagkakataon na gugustuhin nating umatras. Bakit? The relationship that we have with the Lord is a hard work. Sabihin po natin, hard work. And living life as a Christian is hard work. Why? Because some people are hard to love. Whether we like it or not, dahil tayo po ay yamang nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon na sariling tagapagligtas. Lumalakad tayo ayon sa katuwiran po ng Diyos. Totoo po ba? Tingin po kayo sa akin, mayroong mga sadyang ia-allow si Lord na mga tao sa buhay mo na kay hirap-hirap mahalin. Ikakilala po ba kayong ganon? Sa trabaho, sa pamilya, kahit saan. Kaya nga po, we're talking about here, if you want that love to increase, then you have to acknowledge, ang pag-ibig po ay hindi basta-basta. Pinaghihirapan. Hindi lang basta nararamdaman, pinaghihirapan. Now that I can relate to it, because now I am a married person, alam niyo po, noong isang araw, nakikinig po ako sa payo ng aking pong ninong nung kasal. At sinabi po niya, straight out from his mouth, sabi niya, alam mo, anak, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon, lilipas ang 10 years, 20 years kami ng ninang mo, sabi niya, hindi sa lahat ng pagkakataon, mamahalin ko siya at mahal ko siya. Sinabi niya po yun straight, and sino po dito makaka-agree po doon? Hindi talaga sa lahat ng pagkakataon, may mararamdaman kang pagmamahal doon sa taong nilagay ng Diyos sa buhay mo. That's why, you know what I learned about this? You don't just love a person out of your feelings, but you choose to love that person even in that person's most unlovable moments. Tignan nyo nga po yung mukha ng katabi po ninyo. Mukha po bang sa lahat ng pagkakataon kamahal-mahal po yan? Sige po, tignan po ninyo. Ma-convince po kayo. Araw-araw kamahal-mahal yan. Pero, tingin po kayo sa akin. Kahit yung mga taong wala po dito na nilalagay po ni Lord ngayon sa puso po ninyo. Yung mga taong feeling ninyo para ang hirap mahalin. Yung mga taong ilalagay sa iyo ni Lord na para bang feeling mo minsan ang hirap unawain, would you still choose to love these people? Pwedeng sa iisipin po natin, sa iba, madaling magmahal. Pero kapag iba na, totoo po ba yun? Sino dito makaka-relate? Lord, pag iba, siya, kaya ko pa siyang mahalin, Lord. Pero ito, Lord, parang awa mo na, Lord. Sino po dito may mga ganyang mga panalangin kay Lord? Are you here with me? Well, to be honest, may mga ganyan po tayong inihiling sa Panginoon.
May mga tao talagang sadyang ilalagay si Lord sa buhay mo na magugulat ka na lang, mapapatingala ka na lang sa langit at sasabihin mo, Lord, please lang parang awa mo na Panginoon, bigyan mo po ako ng pasensya. Kasi Lord, kung bibigyan mo po ako ng kalakasan pa ka, Lord, ano pa magawa ko sa taong ito? Lord, I need patience. Are you here with me, church? Because why? Not all people in your life are easy to love. Kaya nangangailangan po ng matinding grasya ng Panginoon. And loving, actually, tingin po kayo sa akin, ang pag-ibig po ay hindi para sa mga duwag. Ang pag-ibig po ay para sa mga matatapang na tao. It takes courage to love. It takes strength to love. Lalo na sa mga panahon na nagmamahal ka, tapos hindi kayang i-reciprocate or ibalik sa'yo yung binibigay mo doon sa tao. Kapatid, it takes strength para magdesisyon ka na mahalin pa rin yung taong yun. Are you here with me, church? Pero kailangan mo matutunan. Paano talaga magmahal? Paano mahalin yung ginagawa? Kasi hindi lang po tao ang minamahal. Pati yung ginagawa, minamahal din po dapat. Totoo po ba yun? Bakit? Tingin po kayo sa akin, kapag po nawala yung pagmamahal natin sa ginagawa po natin, what do you think will happen? Wala ka ng gana, ano pa po? Yung pagmamahal na, yung passion mo, yung pag-ibig mo doon sa ginagawa mo, nawala. What do you think will happen? Mawawala ng saysay, mapapagod ka, susukuan mo eh. Are you here with me? Kaya po sabi ng Bible, sinunod ka agad eh. Nung doon sa passage na binasa po natin, really love. Don't pretend to love, but really love. At sabi doon, never be lazy. Bakit? May mga pagkakataon, aatakihin tayo ng katamaran. But Jesus was not lazy. Ayaw po ng Diyos ng katamaran. At sinunod po yun. Tignan po natin. In Romans chapter 12, verse 12, kayo naman po bumasa. 1 to ready, begin. Eto na. Sumunod, never be lazy. Sumunod po doon, rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. Ang dami pong taong gusto na sukuan ng kanilang mga panalangin. At darating po yung time, mga magulat, mga kapatid, dadaan po ang bawat buwan, dadaan ang bawat araw, na parang feeling natin lahat ng pinapanalangin natin nung patapos at nagsimula ang taon na ito, ay feeling natin parang, Lord, walang nangyayari. Pero pinapalalanan po tayo ng salita ng Diyos that what? Be patient in trouble. And what? Keep on praying. Because why? Remember na ang ating pong pananampalataya ay nakabase sa mga bagay na hindi nakikita ng tao. Yan po sabi ng Bible, Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of the things that we hope for. The things that are not seen. So ibig sabihin, kung hindi mo nakikita, maniniwala ka pa rin ba? Keep praying for it, sabi ng Bible. Even if you don't see it, keep seeking for it. Keep speaking life to it. Yan po ang sinasabi ng Bible. Bakit po? Dahil gagawin po ng kaaway ang lahat-lahat ng kanyang magagawa para ma-discourage ka ngayong taon ng 2025. Uupusan kanya ng pag-ibig. At kapatid, kapag yung ginagawa natin, upusan ng pag-ibig, pwede tayong mawala ng lakas pero kapag nawala na yung pag-ibig sa'yo sa ginagawa mo, kapatid, ang hirap minsan ibalik. Totoo po ba yun? Bakit yung passion na nawala sa'yo eh? Yung pag-ibig na doon sa ginagawa mo or even pag-ibig na meron ka sa mga tao na sa paligid mo at kapag napagod ng isang tao at nawala yung pag-ibig na yun, sometimes it's just so hard for us to go back once again and to stand up on our feet again. At yan po ang goal ng kaaway. Kaya po sinabi ng Bible, don't stop. Keep on praying. Bakit po? I want us all to realize this in 2 Timothy po, chapter 2, verse 3. Sabi po ng Bible, endure, ano po sabi? Hard times as a good soldier of Jesus Christ. Ang buhay Kristiyano po, ay akala natin, hindi po sa lahat ng pagkakataon, it's a bed of roses. Pero may mga pagkakataon that you will have to endure hard times of your life. I mean, sino po nagsabi sa atin na after nating makaranas na kaligtasan ay happy ever after na po tayo? Hindi po. Isang malaking kasinungalingan po yan. Kaya nga po nung sinulat po ito ni Paul, pinaalalahanan po niya si Timothy. At sinabi niya kay Timothy, Timothy, endure the hard times. Endure the hardship as a good soldier of Jesus Christ. Kinakailangan mong daanan ito. You will not be exempted to this, pero maglaki ang matututunan mo. Because why? Endurance. When we talk about endurance po, ang ibig sabihin po na endurance, it refers to dealing with difficult circumstances or situation. Yan po ang endurance.
Merong nade-develop sa atin, may nai-stretch sa atin habang dumadaan po tayo ng mga difficult moments of our lives. Pero hindi po natatapos sa endurance eh. Kasi kapag lumabas na yung endurance, may lumalabas din po na patience. Sabihin po natin, patience. Dito po papasok yung Ephesians chapter 4, verses 1 to 2. Pwede po bang kayo naman po ang magbasa? 1 to ready begin. Verse 2 po, with all humility and gentleness. With what? With patience. Taas ang kami na nangangailangan ng patience ngayon taon ng 2025. Sabi doon, with patience. And when you have patience, sabi doon, you're willing to, what? Bear with one another in love. So kung ang endurance po ay pinatutungkulan sa pagdidil ng mga difficult circumstances, lumalabas po ang patience kapag ka nagdidil na po tayo, humaharap na po tayo sa mga difficult people. Totoo po ba yon? Actually, kapag nalalagay tayo, inaalaw po tayo ng Diyos sa mga circumstances, situation, where makakaharap ka ng mga taong minsan mahirap intindihin. Minsan mahirap mahalin. Minsan madalas araw-araw parang sakit mo na sa ulo. Tignan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha bang sakit sa ulo yan? Wala po dito niya sa church. Amen po ba? But remember this, lumalabas ang patience. Sa trabaho, lumalabas ang patience. Kahit sa church, lumalabas ang patience. Are you here with me? Nai-stretch ang dapat ma-stretch. Habang nag-e-endure tayo, lumalabas ang patience. But remember this truth po, that how you are with people shows where you are with God. How you are with people shows where you are with God. Hindi natin pwedeng sabihin, if you want to increase in love, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, mahal kita, okay na yun ah. Tapos ayaw natin makaharap yung mga taong nakasamaan natin ng love. Lord, ayoko dyan, galit ako dyan, Panginoon. May tampo ko dyan, Panginoon. Kapatid, whatever statuses that we have with the people around us, it actually shows how we are really in the eyes of God. We cannot say that we love God, yet we don't love the people that God has entrusted unto us. Ano po sabi? We all know this passage. In 1 Corinthians chapter 13, this is a love chapter po. In verse 4, ano po sabi? Love is? Oh, may kasunod po yan ha. Pag sunurin po natin, ulitin po ulit natin yung basa. 1 to ready begin. Love is? Magkasunod. Ulitin po ulit natin. Patient and? Ulitin po ulit natin. Patient and? Magkasama. Inseparable. Bakit? Kasi pwedeng may mga mapagpasensyosong tao, pero hindi talaga mabait. Andiyan po ba tayo, mga kapatid? Magkasama. Pwedeng nagtitiis pa, pero madali nang lumabas yung alin, kasamaan ng ugali. I have a question for you po. Bawat isa po sa atin, something that we can ponder on po for the rest of this week. And my question to you po is, how kind are you when someone is rude to you? Gaano ka kabait kapag may mga taong hindi mabait sa'yo? Gaano ka kabait kahit may mga taong, ano po Tagalog ng rude? Sa Tagalog, ano po? Ano po? Wala ng galang. In short, bastos. Sasagasaan lahat ng mga pwede mong alam and everything. Papakitaan ka na masamang ugali. How can you show kindness to these people? Ano po sabi? Hindi po tayo babase sa mga literal na mga advice na pwede nating makita sa mga Google. Babalik po tayo sa salita ng Panginoon. How can we really show kindness? At dito po lalabas yung increasing of love. Kasi dito po natin makikita na hindi natin kayang magmahal sa sarili nating kapasidad. Kaya lang natin magmahal, kaya lang natin magpakita ng kabaitan, ng kabutihan, ng pasensya. Because why? It is the love of God that flows within us. Are you here with me? Tingnan po natin. In 1 Peter chapter 3 verse 9, ano po sabi ng Bible? Sabi po dyan, don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Instead, what? Pay them back with a blessing. This is what God has called you to do, and He will grant you His blessing. Kayo po magbasa in the Pinoy version. 1, 2, ready, begin.
Instead, ano dapat po gawin natin? Lakasan po ninyo ha. 1, 2, ready, begin. Go. Kasi, kung sa perspective lang po ito ng mundo, kung paiiralin po natin yung sarili po nating laman, yung sarili nating gusto, iisipin nating malito eh. Pastora, hindi mo alam kung ano ginawa niya sa akin. Ginawa niya ako ng pagkakamali. Are you here with me? Ginawa niya ako ng masama. Hindi mo ba alam kung ano ginawa niya sa akin? Pinagchismisan niya ako, sinira niya buhay ko, dapat lang nagantihan ko siya. Pwedeng gano'n na maging katwiran natin. But, in the supernatural realm, in the heavenly realm, sa perspective po ng Diyos, ano sabi ng Bible? Huwag niyo sumpain na sumusumpa sa inyo. Yung akala mong kalugihan sa'yo, pero kapatid, yung wala kang gawin at ipagkatiwala mo sa Panginoon, and instead, yung dapat na ganti na gagawin mo sa isipan mo, pero yung ganting na gagawin mo, ay i-bless pa lalo sila. Kapatid, doon palang panalo ka na. Are you here with me? At alam niyo po ba, lumalabas po ito, hindi lang sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay po natin. Lumalabas itong mga ito, hindi lang sa mga malalaki, sa mga malalalim na relasyon na meron po tayo, kahit sa mga maliliit na bagay. Tanong niyo po kung ano. Alam niyo po kung saan? Sige, tanong niyo po kung saan. Pag may pila. Tapos biglang sisingit sa'yo. Pwede sa isipan mo, kapal naman ang mukha nito. Nauna ako dito eh. Andiyan po ba tayo? Saan pa po? Tanong niyo po ako po saan? Lumalabas po na dapat mag-increase ang love pag traffic. Tama po ba, Brother Joe? Pag traffic, tapos may biglang sisingit sa harapan mo, mag-o-overtake, hindi sa kaliwa mo, sa kanan mo mag-o-overtake, pwedeng sa isipan mo pa lang, gigit-gitan ko nga to. Pwedeng sa isipan natin, gawin natin yun, gigit-gitan ko talaga to. Pero sabi ng Bible, wag mong gantihan. Instead, i-bless mo pa, buksan mo yung window mo, sabi mo, God bless you, kapatid. Are you hearing me? God bless. Alam niyo po, nakapunta po kami ng Hong Kong last year. Tapos, nasa coffee shop po kami. Iyan po yung table namin na, malapit na po kami. Yan na po talaga, may order na po kami, kompleto na po kami. Lalapit na po kaming ganyan, alam niyo po, biglang may mga sumingit na mga local. As in talaga sumingit po. Kinuha po yung table po namin, lapit-lapit na po namin ha. Alam mo, sa isip-isip ko, pagkakita ko, Lord, my patience. Pero may sabi ng Lord sa akin, Nak, no, hindi dapat i-entertain. Do not engage. We just let them. At alam niyo po, ang sarap po palang i-enjoy yung araw. I-enjoy yung nilaan ng Diyos sa'yo on that day, on the following days. Bakit? Kasi alam mo, wala kang bit-bit na sama ng loob eh. Are you here with me, church? Let's look on this another one. In Luke chapter 6, verse 31 to 36 po, in the Message translation. If you want to, increase the love, sa kahit saan po tayo magpunta, tignan po natin, in verses 31 to 34, sabi po ni Lord, sabi po ng Panginoong Hesus, in the Message translation, verse 31 to 34, here is a simple rule of thumb for behavior. Ask yourself, what you want people to do for you? Tanungin mo yung sarili mo kung anong gusto mong gawin ng mga tao sa'yo. Then, grab the initiative and do it for them. Kailangan bang hintayin natin sila ang silang unang gumawa sa atin? Sabi ng Bible, you do it for them with initiative. Ikaw muna. Because if you only love the lovable, do you expect a pat on the back? Run off the mill, or yung mga typical sinners only do that. If you only help those who help you, tinutulungan mo lang yung mga gusto mo lang tulungan, do you expect a medal? Garden variety, o in short, mga ordinary lang daw po mga tao gumagawa nun. If you only give what you hope to get out of it, do you think that's charity? Sabi ng Bible, that's the stingiest of pawnbrokers does that. Verse 35 to 36, kayo naman po magbasa. I want to hear your voice po. 1 to ready, begin. Live out this God-created identity the way our Father lives. Generously, graciously, even when we're at our worst. Our Father is kind, you be kind.
I tell you, sabi ng Panginoon, you love your enemies. Love those who persecute you. Sabi doon, help and give without expecting a return. Sabi ni Lord, hindi mo pagsisisihan to. Yung gagawin mo, akala mo kalugihan lang sa'yo. Pero sa mata ng Diyos, kapatid, matinding reward na nakaabang sa'yo. Are you here with me, mga kapatid? Gusto po ba natin yun? Araw-araw ng buhay po natin. Lord, wala mang blessing, pero ako naging blessing ako sa ibang tao. Nag-increase yung love ko, Panginoon, hindi lang sa mga taong gusto kong mahalin, kahit sa mga taong, Lord, hindi na kamahal-mahal, but Lord, help me to extend that love. Help me, Lord God, to increase that love even to those people. I tell you, mga kapatid, sabi po dyan, sabi ni Lord, you'll never, sabi niya, I promise, regret it. Now, how can we increase? How do we increase in love? Tatlong bagay lamang pong iiwan ko po sa inyo. Number 1, take the high road. May tatlo pong uri ng road. There's low road, there's mid road, and there's high road. Ano pong pagkakaiba po nila? Yung low road po, in short, wala kang pake. Kanya-kanya na to. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Ako, may sarili akong buhay. Wala akong pake, hindi kita tutulungan. Ikaw na yan, tulungan mo sarili mo. Ang tawag po doon, low road. Pag sinabi pong middle road, or mid road, pwede mo siyang tulungan, pero occasionally lang, kung kailan mo gusto, o kung nasaan ka sa mood. Pwede kita tulungan, pero may kondisyon. Pero kapag sinabing high road, sabihin po natin high road, if we want to increase our love for others, if you want to increase our love for God and our love for others, you take the high road. Ibig sabihin, in short, gawin mo yung hindi nila ginagawa sa'yo. You take the initiative. Gawin mo yung hindi madalas nagagawa ng tao para sa'yo. Like what? Even if it's a stranger, even in the smallest things. Minsan madalas nakakalimutan natin kasi we have been too complacent. Lord, okay naman na yun. Siguro naiintindihan nila, mga Pilipino naman kami. Lord, that's fine. But even in the little things, naniniwala po ba kayo, God is calling us to be a blessing to them. God is calling us to be an extender of the love of God. Simpleng pagngiti mo pa lang sa stranger, kapatid, malaking bagay na po ba yun? That's high road. Dahil hindi lahat ng tao ginagawa yun. Pwede nga titiga mo, kala mo parang, bakit tumitingin ka? Tapos sasama pa ng tingin sa'yo. Pero iba yung pakiramdam na hindi mo kilala, tapos ngingitian ka. Ay, siguro kilala niya ako. Or, hindi, siguro nakakagaan. Yung dapat na problema ka na, yung punong-puno ka na ng pressure sa buhay, pero yung nangitian ka, sino po dito mag-a-agree? Nakakagaan. Nakakagaan ng atmosphere. Kapatid, hindi po kaplastikan yun, but it is an act of increasing in love. Sa tahanan, sa pamilya, sa pagsasama, sa relasyon, nagtataasan na ng boses. Yung akala ng iba, normal lang na gawin nyo sa loob ng tahanan, normal lang na gawin sa isang relasyon. Ano ka ba? Ganito ka na lang. Habang buhay ka na lang ganyan. On our end, pwede nating sabihin, pwede tayo sumabay. Kung gaano kataas, ganyan na nasa high tone ka pala. Sige, mas tataasan ko pa. Sagutan, hanggang sa hindi na natin namamalayan nagkakaroon ng sakitan ng loob. Hanggang sa hindi natin namamalayan, nagkakaroon na ng mga offense na hindi na mahilom-hilom dahil sa mga salita na nabibitawan natin dahil lang galit tayo. But instead, if you want to take the high road, nagtataasan na sila lahat ng boses, ikaw gawin mo as a believer of Christ and as a matured disciple of Christ. Ganun ba? Okay lang. Pag-usapan natin ng maayos to. Instead na magtaasan tayo ng boses, anong magiging solusyon natin diyan? Malumanay ka makipag-usap. Tignan mo nga po yung mukha ng katabi po ninyo. Tapikin nyo nga po yan. Kaya po ba kaya maging malumanay po niya sa kabila ng mga diskusyon? Sabi mo sa kanya, take the high road. Pangalawa po is, if you want to increase in love, do not hold your anger. Hindi po healthy na nagtatanim ng sama ng loob. If you want to increase in love, kapatid, ang pag-increase ng pag-ibig ay pag-decrease ng bawat sama ng loob. Bakit? Kasi mas pipiliin mong umibig kaysa magtanim ng sama ng loob. It's not healthy na palipasin ng galit. Ipagpabukas ang tampo, ipagpabukas ang sama ng loob. It's actually also not healthy na mag-pretend tayo na parang hindi tayo nagagalit. May kakilala po ba kayong ganun? Parang feeling mo, akala mo hindi nagagalit, pero magugulat ka na lang isang araw, sumabog na pala siya. Bakit? Kasi kinimkim niya lahat dito eh. But church, do not hold your anger.
Instead, surrender it all to the Lord. Are you here with me, church? Pangatlo po, maintain godly perspective. Lord, kahit saan po ako malagay, kahit sino kasama ko, Panginoon. Lord, sa loob ng simbahan, labas ng simbahan, loob ng tahanan, labas ng tahanan, kahit saan ako mapadpad, Panginoon. Lord, help me. Help me, Lord. If Jesus were in this situation, Lord, ano kayang gagawin mo? If you were in this situation, Lord, what would you do? Kung yun ang gagawin mo, Panginoon, Lord, yun din ang gagawin ko. If that is your perspective, God, that's how you see things, Lord, that's how you will do things, Lord, help me. Lord, may your heartbeat be my heart's cry. Tibok ng puso mo, Panginoon, para sa mga taong to. Kapatid, si Lord walang pinili. Walang piniling tao. Hindi siya pumili ng mga mayayaman lang. Hindi siya pumili ng mga ganitong sector lang. Kapatid, kasama po tayong lahat sa minahal ng Diyos. Lahat. At kung may ilalagay sa iyo si Lord ng mga taong feeling natin hindi ka mahal-mahal, lahat sila. Hindi lang yung mga taong mga lovable, but even the unlovable people. Let's have the same godly perspective. Lord, mamahalin ko pa rin itong mga taong ilalagay mo sa buhay ko. Are you here with me? And the last is, you bless them. Bless them. Sabi ng Bible, Romans chapter 12, verse 14, bless those who persecute you. Don't curse them. Instead, ano po sabi? Ano dapat natin gawin sa kanila? Pray that God will bless them. Ang pag-bless po sa kanila, hindi lang pagdating sa mga financial, mga material na bagay na pwede po nating ibigay sa tao. Alam niyo po bang parte din po ng pag-bless ay yung bawat sasabihin po natin sa mga tao na sa paligid natin? Because whatever we spit out of our mouth, it's either death or life ang lalabas po dyan. You can bless people with your words. You can bless people even with your wisdom. You can bless people kahit sa simpleng pagbigay mo ng advice, nabe-bless mo na sila. Kahit yung mga hindi ka mahal-mahal, marinig ka lang nila na binabless mo sila. Kapatid, it's out of the ordinary, hindi yun normal. Pero dahil ang mga anak tayo ni Kristo, we depend on the Word of God. Bumabase tayo kung anong dapat sinasabi na salita ng Panginoon. That's how we do it. That's how we do it. You bless people with what? By giving thanks to them, by appreciating them. Ang galing mo, salamat sa buhay mo, I am proud of you. Sometimes even the Holy Spirit will convict you para kamayan yung mga taong hindi mo pa nakakamayan. You do that. When was the last time you take that initiative na sinunod mo yung conviction sa'yo ng banal na Espiritu to do yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa noon? And I tell you po, magugulat ka, maso-surprise ka kung papaano nababago ang buhay ng isang taong binless mo far that you could ever imagine. Yung akala mo hindi na mababago, yung akala mo gano'n na lang talaga ugali, yung akala mo suplada na lang, yung akala mo gano'n na lang talaga siya, yun na talaga buhay niya, yan na talaga personality niya, yan na talaga karakter niya. Pero kapatid, if you bless them, out of the ordinary, kapatid, si Lord na ang bahalang magbago ng puso at buhay ng taong kahit na nakasakit ng damdamin mo. Kailangan ba natin silang hintayin? Pero kapatid, sa perspective ng Diyos, sa salita ng Panginoon, whether sino man ang tama, sino man ang mali, pero ang unang lumapit, ang unang magpapakumbaba, kapatid, yun ang panalo. Ang unang umibig, ang unang pumiling umibig sa kabila ng lahat ng pwedeng sama ng loob na ikimkim po natin. Kapatid, dun pa lang, panalo ka na. Are you here with me? At dito po tayo magtatapos in Romans chapter 12, verse 20 to 21. At tatayo po tayong lahat. Sabi po in verse 20, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Pinapahupa mo lahat ng apoy na kahihiyan sa kanilang mga isipan. And in verse 21, sabay-sabay po nating basahin ng malakas. 1 to ready begin. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Kapatid, anak tayo ni Kristo. We are all sons and daughters of the living God. Our foundation, kapatid, isa sa pundasyon po natin, beyond all of these things, ay ang pag-ibig.
na nagmumula sa Panginoon. Kapag nawala ang pag-ibig sa lahat ng ginagawa natin, kapatid, it's so difficult for us to move forward. If there's one thing, first and foremost, na dapat po natin i-increase sa buhay po natin, natanggap na natin during the conference, we already have the intimacy, we already have the commitment, we already have the unity, we already receive the anointing from the Lord. But today, church, as part of walking in righteousness, as part of walking in our journey with the Lord, Lord, kung meron mang dapat isa sa mga mag-increase sa buhay ko, Panginoon, yun po ay ang pag-ibig. Can we all close our eyes right now and bow down our heads today? Don't mind the person next to you. Ikaw lang at ang Panginoon. Today, dumarating yung times to be honest, at kung labasan po tayo ng puso ngayong hapon na ito. Dumarating po yung times na nalilimitahan yung pag-ibig po natin sa mga taong nasa paligid po natin. But today, if there are times na yung pag-ibig na kaya mong ibigay sa kapwa mo, sa mga taong nasa paligid mo, ay nalilimitahan na because of the certain circumstances, today, balik po tayo sa ating pong pundasyon at yun ay ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sa mga panahon na nalilimitahan ka ng umibig, kapatid, balik po tayo sa totoong source ng pag-ibig at walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah! Today, let's go back, let's recharge. May mga ilan po sa inyo dito, I can sense in my heart right now, parang nalolobat ka ng umibig ng tao. Nauubusan ka na, hindi mo na alam kung dapat pa ba, deserve pa ba, worth it pa ba. But today, just go back. Go back to the love of God and He will fill you. He will fill you with His love today. Dumarating yung times nagbibuild ng mga walls, nagkakaroon ng trust issues, nagkakaroon ng mga di magkakaunawaan, nagkakaroon ng mga conflicts, nagkakaroon ng mga sama ng loob. But today, that's not from God, that's from the enemy. Today, let's start to break those barriers. Break those barriers, kapatid. Sa oras na ito, sa hapon po na ito, may magagawa ang decision mo ngayong araw na ito. Dahil ang totoong pag-ibig ay isang desisyon. It's not just about feelings. It's not just about being attracted to someone or certain people or a certain person, but it's actually a decision, making a commitment to still choose to loving that person no matter what happened. At kung sino man ang nilalagay ng Lord sa puso mo ngayong oras na ito, just lift it up to the Lord right now. Sabihin natin, Panginoon, sa totoo lang, this is my condition. Ito yung status ng puso ko, Panginoon. But God, today, help me by your grace, Lord, by your grace, with the power of your love, Lord. Sa mga panahon na nalilimitahan po kaming umibig, let your love flow upon us. Let your love fill us, Lord. Lord, punuin ang pag-ibig ang bawat puso ng mga tao naghahanap sa iyo. Punuin ang pag-ibig ang bawat tahanan, ang bawat relasyon sa hapon po na ito. If that is your prayer right now, why don't you lift up your hands to Jesus as high as you can today? Let's put our trust into the Lord. Let's put our faith into the Lord right now. Above all else, let love prevail. Let the love of God prevail in this place. Hallelujah. Let's worship the Lord today. Hallelujah.